May taas presyo po sa diesel at gasolina simula po bukas, 2 piso at 82 sentimo kada litro ang taas presyo sa diesel. Piso at 21 sentimo naman ang taas presyo sa gasolina. Ang kerosene may rollback namang 2 piso at 11 sentimo kada litro. Sasailalim po sa pagsusuri ng Ombudsman ang rekomendasyon ng National Prosecution Service na kasuhan ng plunder, graft at iba pa sina Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang taga-DPWH. Kaugnay po yan ng anomalya sa ilang proyekto kontra baha. Saksi si Joseph Moro. Pinakakasuhan na sina Senador Jinggoy Estrada at dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan ng plunder, graft, direct bribery at corruption of public officials. Inirekomenda yan ng National Prosecution Service ng Department of Justice o DOJ. Damay rin ang mga taga-DPWH sa sina Bong Dinglasan, Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzales Jr. Kaugnay ito ng ilang maanumalyang flood control project. Lumabas umano sa investigasyon ng DOJ na may sabwatan ang mga nasabing opisyal ng gobyerno. Dineputize o inatasan dati ng Ombudsman na investigahan ang ilang mga umunima anomalyang flood control project. The DOJ panel concluded that there is an interconnected network of public officers who abused their official designations to manipulate project specifications, clear budgets, and rig public bidding workflows. Lumabas sa investigasyon ng DOJ ang umunay kalakaran na 30% na kickback sa mga flood control project batay sa mga testimonya ng mga insider o umunay kasabwat sa proyekto. Kabilang sa mga nagpatunay sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH District Engineer Gerardo Polencia at Henry Alcantara. Dineklara na silang state witness kaya ligtas na sa kaso. Their direct personal knowledge was found vital to unraveling the bid rigging scheme, maintaining their discharge from prosecution in exchange for their continuous vital testimonies. Hindi na rin pinakakasuhan si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na pumanaw noong Disyembre. Isa sa ilalim ng Ombudsman sa sarili nitong review ang mga rekomendasyon ng National Prosecution Service at pagkatapos pa lamang noon malalaman kung isasampa ang kaso sa Sandigan Bayan. The possible outcomes of the office's independent evaluation include affirming the findings of the Department of Justice, amending the resolution, or reversing the findings altogether. Kakausapin daw muna ni Estrada ang kanyang mga abogado. Anong plano mo ngayon? I have to talk to my lawyers. Are there pressure na mag-move ka sa kabila? Asan? May ganun bang... So heavy. Napanood yun sa ombudsman na baka maulit yung kay Bato. It'll take time pa. Are you willing to protect Jinggoy rin po, sir? Ang layo, local court yung kay Jinggoy international yung Hiningan pa namin ng reaksyon sina Bonoan at iba pang pinakakasuhan. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Nasawi matapos umanong manlaban sa pulisya ang isang lalaking nag-amok at nang habol ng isang motorista bitbit ang isang itak sa Pasig City. Saksi si EJ Gomez. Malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa bahagi ng Amabini Street, Barangay Canyogan, Pasig City. Kita sa CCTV ang isang lalaking may bitbit na itak na hinahabol ang isa sa mga rider. Inundayan niya ng saksak ang rider hanggang sa pareho silang bumagsak sa kalsada. Tinamaan na pala noon ng bala ang lalaking may bitbit na itak. Dead on the spot ang lalaki na inaalam pa ang pagkakakilanlan. Na-recover sa kanya ang itak na 20 pulgada ang haba. Nagtamo ng sugat pero nakaligtas naman ang rider na inundayan ng saksak. Ayon sa isang saksi, narinig na lang niyang nagsisigawan ang mga tao sa labas at nakitang may lalaking nagwawala sa kalsada. Nanghabol po siya, may dala po kasing itak, nangamba ng mga tao. And then, nung nangamba niya yung isang motor, doon na po siya nabaril ng polis. Ayon sa isang opisyal ng barangay, nanlaban umano ang lalaki nang subukang awatin ng mga pulis. Imbis na ibaba, sinugod yung ating kapulisan. Hanggang sa mahawakan niya sa pa yung ating kapulisan, hanggang sa madapa. Kaya wala nang nagawang kapulisan, kundi ganun na nga, paputukan siya.
Sa pahayag ng Eastern Police District, bumunot umano ng barilang pulis dahil sa anilay banta sa kanyang buhay at mga taong dumadaan. Patuloy ang investigasyon ng Pasig Police. Ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Tinukoy na ang ilan sa mga bagong mamumuno sa mga komite sa Senado. 3 komite ang hahawakan ng kapatid ni Senate President Alan Peter Cayetano na si Senadora Pia Cayetano. Yan po ay ang Committee of Ways and Means, Energy, at Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking. Si Senatora Loren Legarda ang mamumuno naman sa Culture and the Arts, pati na sa Komite ng Basic Education, habang mga komite ng Health at Sports ang kay Senador Bongo. Si Senador Jinggoy Estrada ang siya namang hahawak sa mga komite ng National Defense and Security at Games and Amusements, habang kay Senador Robin Padilla ang Public Information and Mass Media at Cultural Communities and Muslim Affairs. Kay Acting Majority Floor Leader Senador Joel Villanueva ang Committee on Higher, Technical and Vocational Education, at kay Senator Rodante Marcoleta ang Committee on Public Services. Ay kay Cayetano, pinag-aaralan namang ibigay ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee kay Marcoleta o sa kapatid niyang si Senadora Pia Cayetano. Positibo po sa gunpowder nitrates o kemikal na indikasyong nagpaputok ng baril ang NBI volunteer na inaresto sa Senado noong magkagulo po nitong Miyerkules. Sumalang naman sa pagtatanong ng CIDG ang mga ahente ng NBI na nagpunta sa GSIS compound. Saksi si June Veneracion. 5 araw matapos ang barilan sa Senado, nakapagpiyansa na ang NBI volunteer at driver na inaresto dahil kabilang umano sa nagpaputok ng baril. Bumalik na siya sa NBI headquarters para bumalik sa unit kung saan siya volunteer. Nauna nang sinabi ng NBI na wala siyang dalang armas at binalikan lang ang naiwang tactical bag. Pero sa paraffin test, lumalabas na positibo ang volunteer sa gunpowder nitrates ayon sa Southern Police District. Sa paraffin test po, chinecheck kung may presence po ng mga nitrate particles na karaniwang associated po sa gunpowder. Pero hindi pa po yung indikasyon na itong alleged driver nga ito ay nagpaputok po. Ayon sa SPD, walang nakuhang baril sa driver, pero may mga nakuha sa kanyang mga bala at magazine. Wala pa siyang bagong pahayag. Tingnan natin kung ano yung circumstances sa beyond that kasi under the law, hindi naman, in the court yung namang pagiging positive that not necessarily mean na kung kailan nagpaputok or what. So, hintayin na lang natin. Kanina, nagpunta sa NBI ang mga tauhan ng CIDG at kinuno ng pahayag ang lahat ng mga NBI agent na nagpunta sa GSIS compound. Dahil sa nangyari sa Senado nitong Miyerkules, iniutos ng Ombudsman ang preventive suspension kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, tinanggap na ng Senate Secretariat ang Order of Preventive Suspension kay Aplasca at ang subpoena para sa CCTV footage ng Senado noong May 13. Nitong weekend, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na tumanggi ang Senado na tanggapin ang mga ito. Wala naman tayong trabaho ng Friday, Saturday, Sunday. Wala naman official na pwedeng tumanggap. Dedesisyonan pa ng mayorya kung sususpindihin si Aplasca gaya ng utos ng Ombudsman. We haven't made a decision kasi one option, di ba, is sundin yung Ombudsman. The other nga is may legal opinion na it's the Senate that can suspend, hindi sila. I'm waiting for the instructions of the Senate President. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Paigtingin po ng Department of Health ang pagbabantay sa border dahil sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Idineklara na ito ng World Health Organization o WHO na public health emergency of international concern. 80 ang naitalang nasawi na hinihinalang dahil sa sakit. Hindi pa itinuturing ng WHO na pandemya ang Ebola pero posible raw itong kumalat sa mga kalapit na lugar. Ayon sa DOH, malayo ang Pilipinas sa Africa pero hihigpitan daw ang pagbabantay sa border para masigurong hindi makakapasok sa bansa ang Ebola. Makalat lamang daw ito kung may direktang contact sa bodily fluids ng taong may sakit o sa pasyenteng namatay dito. Sabi ng DOH, hindi ito naipapasa na mabilis sa pamamagitan ng hangin.